6, 5, 4, 3, 2, 1. Good evening everyone, especially sa mga Tagumpians, mga Burgosians, at sa lahat ng mga mag-aaral ng mga paaralang ito sa Montalban, Rizal. We are here live via StreamYard. Kamusta po tayong lahat mga magulang at mga mag-aaral? Despite sa weather na meron po tayo ngayon, sana po ay lahat po ay nasa maayos na kalagayan at sa pandemyang ating nararanasan sa panahong ito sa buong mundo. Tonight, we are here with Ma'am V and Miss Becky. So, pag-usapan po natin ang mga classroom discipline nung tayo po ay nasa normal pang pag-aaral. So, ano nga ba mula sa ulo? So, kailangan ang mga bata ay maayos ang buhok. So, ano ba ang ginagawa? Nagkakaroon ng rulings ang mga school na kailangan ganito ang gupit, katulad sa aming eskwelahan. Sa Tagumpay National High School, kailangan ang mga lalaki ay nakagupit ng 2x3. So sa uniform, kailangan may level patch, may ID, at syempre may kulay pink po ang mga polo ng mga lalaki na sa ilalim. At sa mga babae naman, mayroon po silang kailangan na may mga ID, tapos meron pong lace ang kanilang uniform, may belt din. So, yun po ang normal po na disiplina pagpapasok po ng eskwelahan. At kailangan po kapag ikaw ay nag-aaral sa Tagumpay, pagpasok mo pa lang ng gate, kailangan nakapila ka. Yan po ay kilalang kilala at alam na alam ng ating mga mag-aaral ng Tagumpay National High School. Sapagkat talagang harangan po tayo ng ating gwardiya ni si Kadiding na kung saan ay nakatulong naman po nakatulong sa ating mga mag-aaral para po sila ay maging disiplinadong mga mag-aaral. So, ang pinaka-objective po ng ating programa sa gabing pong ito ay syempre ano nga ba ang magiging disiplina mga mag-aaral sa new normal na kung saan ay hindi po sila papasok sa paaralan. Kasi nga dahil para po makaiwas sa COVID-19 na kumakalat at kumikitil na maraming buhay sa buong mundo. So, para po umpisahan ang ating programa ngayon, atin na pong ipapakilala. Ang una po nating kasama sa programang ito, ang designated guidance counselor ng Tagumpay National High School, Ma'am V. At syempre po, ang si Ma'am Beck Nocon, yan Ma'am V. Hi, first shout out to all our viewers. Hope you're all fine. Just sit back, relax, and enjoy your time as you watch us live this time. I would like to take this opportunity to thank the tired but still working and even not taking a sleep, Ma'am Ann Michelle Medina, our ICT coordinator from Tagumpay National High School, and our dedicated, passionate, hardworking, and generous school principal, Ma'am Maria Cristina S. Marasigan, for making this live broadcast possible. For the untiring support of our parents and students who are watching to be oriented and informed about some issues on the importance of discipline and guidance that should be given to our students. Even if this is school year 2020-2021, we will be using different modalities in teaching, learning process. By the way, I am your pretty designated guidance counselor from Tagumpay National High School, Ma'am Maricar Dio Villamor, all the way from Burgos Rodriguez Rizal, oftenly called as Ma'am V of my colleagues and Mommy V by our learners, always willing to perform the task entrusted to me and serve the school with all my strength, capability, dedication, and passion for the benefits of the entire school, especially for the learners. I do believe that as long as you enjoy and love your work, you can perform all your duties well. Just stay humble and simple. Good evening, everyone. Yes, Ma'am Jem. Parang dumugo ang ilong ko yata doon, Ma'am Maricar, Ma'am V. English na English, dali lang May tissue. And of course, our partner this night, Ma'am Becky of Burgos National High School. Hi,
Magandang Hello, gabi po sa lahat ng Magandang gabi. nanonood at nakikinig sa Tonight with Ma'am V and Miss Becky. Imagine, meron akong alias na ngayon. So, star na star, Miss Becky. So, ako nga pala si Miss Beck Nocon, ang guidance counselor ng Burgos National High School sa bayan ng Montalban, Rizal. Isang napakalaki no, na pribilehiyo para sa akin ang maimbitahan at makasama kayo para sa isang oras ng kwentuhan at talakayan tungkol sa classroom discipline din na new normal. Okay? So, napapanahon talaga ang ating pag-uusapan. At ang session na ito ay makakatulong para sa ating mga magulang at mag-aaral na makakakuha ng mga important information and or tips para sa darating na pasukan. At sa shout-out, hello po sa lahat ng Burgosians, aking mga kumare, at maraming salamat kay Ma'am Michelle, no? At ibinigay niyang pagkakataon niya ito. And sa napakaganda at napakagaling na principal ng Tagumpay National High School, Ma'am Maria Cristina Marasigan, maraming salamat po sa opportunity. So, bago po tayo magpatuloy, may mga shoutout po dito. Shoutout po kay paring John Wick, Sir Libres ng Tagumpay National High School. Ma'am Rowena Bautista, our OIC. Great job. Thank you, ma'am. Ma'am Flory, good evening din po. Ang ating estudyante dati, hello din sa iyo, Edmond Denyoso. Kay Ian Hale, ang teacher po ng Kasiglahan National High School. Shoutout po kay Ma'am Ana Marie. Angeli May Tupas, good evening din sa iyo. At syempre po kay Sir Marlon Bonifacio Custodio, all the way from Central Office po. Magandang gabi din po sa inyo. Hello, Sir Mars. Hello po, Sir Marlon. Dati niyo pong kasamaan po ito yata. Miss Becky. Tama po ba? So, at may isang shoutout, singit ko na lang. Si Sir Lynn, nagpapa-shoutout din. Yes, Sir Gray. Yan. Shout out kay Sir Gray. Sir Topo, good day. Have a great night. So, kudos din po sa iya, sir. Siyempre po, dumako na po tayo sa pinaka-topic natin ngayong gabi. So, ano nga po ba ang classroom discipline? Okay. So, alam mo, Ma'am V and Ma'am Jem, napakahalaga talaga ng disiplina, no? Kahit na saang aspeto ng buhay. Higit lalo na, no, sa topic natin ngayon, yung tinatawag nilang disiplina sa new normal classroom. Ang disiplina kasi ay isang key component, no, para sa epektibong classroom management. Ang tinatawag na classroom discipline, ito yung mga strategies, no, ginagamit ng mga guro to manage student behaviors and attitude sa oras ng pagtuturo. Kaya ang guro na consistent, no, sa paggamit ng discipline strategies exhibits more effective classroom management. So, may mga kanya-kanyang strategies yan, tama ba? Okay, kayong mga kaguruan, no? May mga kanya-kanya na strategies. So, kung ika-categorize ko silang tatlo, yung kanilang styles, bari na i-summarize ko lang ito sa tatlo, no? Una, preventive discipline. During the past few days, no, nung klase, siguro, ini-establish muna niya yung expectations sa bata, and then expectations naman ng mga bata sa guro, vice versa. So dito ibinibigay o nilalatag ni guro yung mga guidelines, rules or behavior sa loob ng classroom. So ang goal talaga ng disiplinang ito, makapagbigay, no, ng proactive interventions para doon sa makikita nilang potential na disruptive behavior ng kabataan. So kapag merong orientation na sa loob ng classroom, dito lalabas yung kung ano ang gagawin ng bata during recitation. Dapat hindi sabay-sabay na pagsasalita, di ba? Yung assignments, yung hindi ka pwedeng lumabas. Sabi ni Kim, pag labas, dapat melo. No? Yun ang in. And then, pagkatapos nito, yung supportive discipline naman. So, sa totoo lang, hindi naman lahat ay napi-perfect, no? So sa buong school year, gaano pa kalinaw, gaano pa kaayos na ilatag ni guro ang preventive discipline, nagkakaroon pa rin talaga ng problema. So dito na papasok yung supportive discipline. Example nito ay verbal warning. Ginagamit natin yan, no? Yung suggestion para i-correct yung behavior ng isang bata kapag hindi niya pa na-establish yung
rule na kailangan sa classroom. So dito papasok yung reminders, redirections, at saka yung non-verbal communication. Kasi sa bata, alam niya nila yan, pag na-establish mo na sa loob ng classroom, ituro mo pa lang, titigan mo pa lang, alam na ng mga bata yan. And then, ang huli, yung corrective discipline. No? Okay. So, kapag isang mag-aaral, na bigo siya, no, na itama ang kanyang behavior, paulit-ulit, dito na ngayon papasok yun, yung discipline strategy. Magpapatawag tayo, no, ng parent-teacher conference, magbibigay tayo ng infractions, pero hindi naman ganun ka bibigat. Dahil alam ko naman ang mga kaguruan, no, at ang paaralan, ano naman tayo dyan sa child protection policy. So, ikokot lang natin ng attention, kailangan natin ng meeting with the parents. Ganun lang naman ang usually na ginagawa. Thank you. Okay. Ano nga po yung mga tatlong yun, Ma'am Becky? We have the preventive. Ayan. Okay, preventive. Paunang pasok yan, oo. And then we have the supportive discipline. And the last is the corrective. Last one is corrective. Na? Okay. So, thank you po dyan, Ma'am Becky. Ano naman po ba ang importansya ng classroom discipline, Ma'am V? Okay, no? The importance of classroom discipline, no, are as follows, no. First, it will increase instructional and learning time. Kasi 'di ba, if we have this classroom discipline, nami-minimize ang disruptions at na-maximize natin ang learning ng mga bata. So, ito related to yung dun sa pagbibigay natin ng parang home rule. What's this? School rules ba na sa bahay, 'di ba? Sa bahay kasi ang tinuturing natin na isang classroom ay isang bahay din natin pag nandadating natin sa paaralan. So homeschool rules yung tawag ba natin. Now we are giving this from the start ng school year para maging maayos ba ang daloy ng ating ng pag-aaral ng mga bata. And then it will also increase students' achievement. Of course, if na-maximize ang learning, nandun ang maximization ng learning, of course yung mga estudyante focus sila dun sa learning. Tataas kung ano man ang grado nila, di po ba? Kasi nakafocus nga po sila. It also foster an environment of productivity and community. Ang ganda, di po ba? Kasi magiging productive po talaga sila. And magkakaroon sila ng chance na makihaliguilo talaga sa community. Kasi nandoon yung classroom discipline na sinasabi po natin. Na napaliwanag natin sa kanila kung paano ang gagawin nila. And also, it will allow students to become active participants in their educational outcome. Hindi natin mapipigilan ang mga bata sa gusto nilang abutin, sa gusto nilang makamit if we have this classroom discipline. Tama, ma'am. Tama. That's the importance of classroom discipline. No? Parang smooth ang magiging flow ng samahan ninyo sa eskwelahan. Okay, thank you, Ma'am V. So talagang napakahalaga po ng classroom discipline kasi unang-una nga po, tama. Kung wala pong disiplina ating mag-aaral, pagpasok pa lang natin sa klase, yan, rambulan na. So, makikita po natin yun. Tama si Ma'am V doon, house rules, no? May house rules. So, sa bahay, sa school din, meron. Kasi pagka nakita nila, ay, si teacher, ganito lang yan. Kahit pagpasok, walang pakialam, kwentuhan to the max. Pero pag nakita mo, tindig pa lang ng teacher, boses pa lang, ay, si ma'am, tatakbo na yan. So, may mga estudyante po talagang ganyan. So, pag nakikita nila, yung teacher na yon. Naalala ko tuloy si Ma'am Angeles. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Siya po ay kilala sa lahat ng ano yan, na mga mag-aaral ng Tagumpay National High School. Pagka nakita ko si Ma'am A, takbuhan na lahat. Talaga naman, ayaw nilang makita na lang pag nakita mo lang, hibla ng buhok eh. So kasi doon makikita mo talaga yung disiplinang na-impose. Kahit po kami, marami ding natutunan. Siya po ay isang halimbawa. So marami po. In addition ng Ma'am Jem, kapag kasi na-impose natin yan from the start at kailangan maging consistent yan. Para ano po yun, inaasahan nating disiplina ay talagang makita natin sa mga bata. No? Hindi tayo mapufrustrate sa bandang huli. Diba? Kasi sa atin talaga yan magsisimula eh. So aside sa pagiging consistent, no, dapat din siguro, no, ipasok din ni guro yung pagiging fair, friendly,
welcoming. Para yung bata pagpasok mo, di ba? Always wear a smile. Pagpasok mo Yes. pa lang ng school, para yung mga batang alam na natin na problematic na sa bahay, pagdating nila sa school, iba yung pakiramdam. Di ba? No, makita mo lang si teacher na nakasmile, buo na no? Buo na yung araw nila. Araw Okay. nila. Yes. Yung touch talaga. Tsaka yung touch, ma'am, di ba? Not just a Mm. simple smile, pero i-touch mo lang Yeah. yung shoulder nila. Mararamdaman na nila yung pagmamalasakit at tunay na pagmamahal mo para sa kanila. Okay. Ano ko lang, no, example din, no, yung, kasi sa Burgos, no, bali, yung mga guru namin kasi, meron silang tinatawag na conference time, no, yung feedbacking for the teacher. So, yung iba talagang, hindi naman talaga pinipili lang kung sino yung batang may problema. Kung hindi random, no? Random. Na ano lang nila na bibigyan nila ng call time, tatawagin lang nila, kukumustahin. Ginagawa ko rin yun sa guidance office para lang alam kung kumusta ka na, kumusta ang araw mo, how are you feeling today? Yung mga ganun para lang alam nila na nagki-care ka. And then 'di ba meron tayong mga box, yung meron tayong mga box na pwede nilang hulugan, yung express lang nila doon kahit na appreciation or suggestion para maganda yung rapport between the teacher at saka ng mga bata. So, shout out po kay Sir Jericho Sabado. Salamat po. Sabi niya po ay wow naman, galing naman po, gandang gabi po. Magandang gabi din po, Doc. Kasi siya po ay aming guru dati na nasa senior high school. Hi, dito. Doc. Hi, Doc. Kumusta naman po? So, ano po ba ang mga different classroom disciplines na usually ay nababiolate ng students? Ma'am B and Ma'am Becky? Sa akin, no, sa observation ko, yung most violated sa ngayon is using cellphone, di ba? Inside the classroom. Kahit sabihin natin, kasi nung wala pa tong new normal, we are not expecting that we will have this implementing of the discipline through online. Meron kaming handbook or meron tayong tinatawag na handbook dito ba na binibigay natin yan isa-isa sa mga bata. Sa pagpasok. Yes, ma'am. So ngayon, kahit na nandoon na nakalagay na bawal ang pagdadala ng cellphone, no, nagdadala pa rin sila at ginagamit nila ito minsan during the class pa talaga. Yun yung sometimes or madalas pala, not sometimes yun yung madalas na nababiolate nila na rules na observe ko. Sa amin naman, no, yung nakikita ko, marami mga kabataan, no, na loitering around. Yung mahilig tumayo, lalabas, paikot-ikot na parang mga supervisor. Hindi naman ganun kalaki ang school, no, para ikot-ikot. Oo. Pero naintindihan ko sila Siguro yung iba kasi, hindi ko masabing boredom, pero siguro yung kaya nasa loob ng room, kaya hindi sila mapakali. Yung iba gutom. Correct. Kasi pag pumapasok, na hindi pa pala kumain. Na-experience ko yan pala, pupunta sa clinic, itatanong ng aming clinic staff, yung pala hindi pa kumakain kasi minsan maaga ang pasok. So kapag walang laman ng tiyan, automatic mahinang ang kanilang sa classroom, enthusiasm. And then yung iba naman pala may problema. So yun ang namin. Kaya madalas attention ng parent ikinukot agad namin, tinatawagan talaga namin. Yung right there and there para makita nila na ano bang problema ng bata. Yung pala nagdadahilan lang, gustong umalis doon, malalaman agad namin na may problema pala yung bata. So far yun lang, yung aming na-encounter, yung ikot ng ikot, hindi mapakali. Ayun. Thank you, Ma'am V and Ma'am Becky. What made classroom discipline effective? So, paano nga po ba siya nagiging epektibo? So, kailangan po ba talaga ng classroom discipline? Of course, talaga, di ba, Ma'am Becky, no? Kailangan talaga natin yan Kasi kung wala tayong classroom discipline, paano natin i-guide ang mga bata natin? Paano natin sila maitutuwid sa mga dapat nating ituwid para sa kanila? Correct. So, magiging effective to, Ma'am Becky, di ba yung sinabi natin kanina? Ano nga, pakiulit mo nga, it must be what?
Friendly, yung sinabi mo kanina. Friendly, courteous. O, Yes. ibig sabihin ng courteous, no? Hindi lang dapat yung bata lang ang greet, ng Yes, ang greet. gagala. At the same tayo din, kasi we are role models eh. No, yung Yes. kagaya sabi ko, pagpasok mo ng school, wear a smile. Kasi doon sila nakakahawa, no? Yung positivity na ano yan, bumabalo talaga sa pagkatao mo yan. And then kagaya ng isa pa nung sabi ko nga na iba talaga kasi ang mga kabataan ngayon. Kasi meron din ako na-encounter na yung iba hindi ko nilalahat, pero dapat bang kailangan ng bata ang mag-una? Maganda rin yung from us, tayo rin yung bumati. Kasi wala namang masama kung tayo ang mag-unang bumati. Kasi iba rin, mamaya yung batang pala niyang galing sa bahay, binugbog pala or nasaktan ng magulang, pumasok. Hindi natin alam, gano'n na pala ang daladala niya ng bigat, na gusto niya nang mawala. Isang topic mo lang at isang, hello, ang ganda-ganda mo ngayon, or kumusta ka na? Makaka-uplift, no? Nung bata. Nararamdaman niya. Nararamdaman. Yes. Gusto pa dyan, Ma'am Becky. Tsaka, sabi nga, no, iba talaga eh. Kasi tayo yung pangalawang magulang. So, kung hindi natin sila bibigyan na ng attention, yung iba kasi attention seeker, may mga batang ganun. Pero sige lang, wag lang tayong mainis. Kasi ganun talaga eh. Mga bata yan. Kaya nga tayo ang mga adult, tayo ang matured enough, so tayo ang umintindi. Yan ang palagi kong sinasabi. Mari, kailangan lang iparamdam talaga natin na nandito tayo at tunay na nagmamalasakit para sa kanila. Yes, kahit na ngayon through, 'di ba, wala pang pasok, pero nakakatuwang maka-receive, no? I-PM ka ni teacher, i-PM ka ng student mo na, "Ma'am, kumusta na po kayo? 'Di ba, miss you?" Ako naman si hilig ko, yung mga emoticons, tuwang-tuwa sila kasi naghahanap talaga ako ng mga bagong emoticons. Kasi iba nakakatuwa. Pag nakikita nila, ay ma'am, in ka ha. O syempre, kahit sa edad ko ba naman to, feeling yan. Diba? Kailangan ganun, makikisabay. Makikisabay talaga tayo sa mga bagets. Okay, thank you, Ma'am V and Ma'am Becky. So, how do you impose discipline? Parang paulit tayo kanina, no? Parang sabi nga natin, we impose discipline, it should be from the start, no? Para it will be consistent, no? After ma-impose natin yan, it should be consistent. Kailangan ng mga follow-ups, di ba? Hindi pwedeng inumpisahan mo, sinabi mo, tapos na doon, sa dulo mo na ulit ipapaalala. Hindi, kung pwedeng every minute, every second, basta in a right way. Yung hindi masasaktan ang bata. Yung mafe-feel niya na hindi mo siya sinisermonan. Yung mafe-feel niya na, nasisermonan mo siya, after that, ipapaliwanag mo naman sa kanya na, anak, kaya ganito yung nasabi ko, ha? Pwede naman tayo pumili ng pasensya eh. Halimbawa, kasi minsan di natin maiwasan, di ba, nakakasigaw tayo. Di ba, yung usual. Pero after that, sabihin mo yung gano'n. Pasensya na ha, kaya lang, ito lang yung gusto ko sa'yo. Ako ay tunay na nagmamalasakit, nagmamahal, at tumatayo bilang isang tunay na magulang, hindi bilang isang guro lang dito sa paaralan. Kasi mahal kita. Gusto kong magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Diba? Okay. Oo, hard. Oo. Tama talaga yun, no? At yun din ang natutunan, no? Hanggang ngayon, talagang talagang nakatatak na yan. Yes. Pag may nasabing hindi maganda sa bata, nasa palagay natin, no? Siyempre, tayo talaga namang naninita, nagsasaway. Pero hanggat maaari, wag nating pauuwi ng bata na hindi tayo nagkakaayos. At yung pakiramdam niya. Oo, kasi iba no? Iba ang dating. Kaya dapat talaga communication, the best, no? The best yon. Wag pauuwi ng bata. Kasi bata, madaling magtampo, magsama ng loob. Tayo ang umintindi. Wag yung, bahala ka sa buhay mo, may tampo ka ganon. So hindi. Hayaan natin magtampo. Hindi mo naman kinakadil yan eh. So instead, iniintindi mo siya. At yun lang tinatama yung pagkakamali. Kailangan at ipapaliwanag mo bakit. Diba parang sa bahay din? Bakit ba kita nasigawan? Bakit ba kita tama yun na Mare? Yung nasabi mo, dapat ipaliwanag talaga. Kasi iba pa rin, no? Pag naipaliwanag mo, shoot sa banga, maiintindihan ka ng bagets. Yayakatin ka pa. Basta nasa puso. At walang masama kapag, kasi di ba no, may counseling tayo. Alam mo yan, Mare, pagtapos namin ng bata mag-usap, pinipray over.
nakuha ko to, no? Mention ko na ha. Nakuha ko to kay Ma'am Abol at saka kay Ma'am Marie. Hello. Bago ko bibitawan ng bata, ipini-pray over ko talaga. Tapos kung hindi ko man hawakan, kasi sa lalaki, pwedeng tap lang. Sa babae, bigyan mo nga ako ng hug. Oo, hinahag ko. And then, sa sa dami na rin naman naging mga batang na-encounter ko, okay na sila ngayon. Talagang yung iba, ang ganda na ng pananaw sa buhay. Okay. Maraming salamat po, Ma'am V and Miss Becky. So, inaanyayahan po natin lahat ng audience, especially po lahat ng incoming grade 7 and grade 10, maglalaro po tayo. Siyempre, may papremyo po ito. Pagka nakita na po tayo sa eskwelahan, kukunin po natin yan kay Ma'am Michelle Medina. So, handa na po ba tayong lahat? Ito lang po ay 6 lamang na katanungan. Kung sino man po ang makakasagot, syempre po magkakaroon po kayo ng premyo pagkatapos po nito. At syempre, sinabi ko nga po, kukunin po natin sa eskwelahan po ng Tagumpay National High School lahat po ng mag-aaral incoming grade 7 up to grade 10. Handa na po ba tayo? Unang katanungan. Dito ay sinishare ang mga video na nagbibigay daan para sa mga tagagamit o user nito na mag-upload, makita at ibahagi ang mga video clips. Pwedeng husgahan ito. Na ipapakita dito ang dami ng nakanood o humusga dito. At alam ko, marami ang yumayaman dito. So ano po kaya ito? So magbibigay lang po ako ng 10 seconds per question. Kung sino man po ang unang makasagot, syempre sa ating Facebook page, sapagkat ako po ay nagsusubaybay din sa ating Facebook page. Tingnan nyo po kung sino po ang unang makasagot. Syempre, siya po ang may premyo. Meron po tayong pamaypay at pamag po. Galing po sa ating Smart ang ating isa po sa ating masugid na benefactor po ng ating school. Okay, so ito na po, start na. Ang sagot po ay wala pong sumagot sa ating FB page. Ang sagot po dyan ay YouTube. So ano nga po ba ang YouTube? Di po ba nakikita po natin dyan, may mga video clips po dyan. Marami po ang yumayaman dito pag sila po ay maraming viewers at marami pong nag-share at saka marami pong nag-subscribe. Shoutout po dyan sa mahilig mag-YouTube ngayon, Sir P-Box, paring libres. Sumunod pong tanong. Pwedeng makausap o makita ang mga kaibigan o mahal sa buhay gamit itong app na to saan mang dako ng mundo siya naroon. Pwede ka ding magpadala ng magagaang dokumento. Halos lahat ay gumagamit nito. Time starts now. Wala pa rin pong sumasagot. Ang sagot po natin dito ay Facebook Messenger. So na kung saan, kahit saan man po ay nakakausap po natin, kahit po tayo ay naka-live, naka-video po ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, kahit saan man po lupalot ng mundo. Pangatlong katanungan. Ito ay isang Chinong social networking service na nagbabahagi ng video ng pagmamay-ari ng ByteDance, isang kumpanyang nakabase sa Beijing na tinatag ni Zhang Yiming noong 2012. Ginagamit ito upang makapaglikha ng video ng sayaw, lip-sync, komedya at talento. Kilalang-kilala ko si Miss Becky po ay gumagamit nito. Kilalang-kilala po siya. Kahit po sa kusina, ginagawa niya po ito. So ano po kaya ito? Ito po ay TikTok. So marami pong gumagamit ito ngayon. Sumunod, isang social networking website na libre ang pagsali at pinakatakbo at pag-aari ng korporasyon at isang pampublikong kumpanya. Maaring sumali ang mga tagagamit dito na ayos-ayon sa lungsod, pinagtatrabahuan, paaralan at rehiyon upang makakonekta at makihalubilo sa ibang mga tao. So ano po ito? Time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot po
ay Facebook. So lahat po halos ay gumagamit na ng Facebook. Ang next po, katanungan natin. Ito ay isang web browser na ibinabahagi ibang official na version sa ilalim ng mga termo ng isang pagkamay-aring lola. So ano po ito? Time starts now. Ito po ay Mozilla Firefox. Wala po natin nag-online sa ating mga estudyante, wala po nakikitang sumasagot sa ating mga katanungan. So, malalaman po natin bakit kailangan po natin hulaan ang mga bagay na ito. Ano nga ba ang kinalaman nito? Ang susunod po, dito ka nagtatype, panghuli na po ito, ng mga dokumento na kailangan. Dito din gumagawa ng mga pagsusulit ang inyong mga guro na piniprint at pinasasagutan sa mga mag-aaral. Ano nga po ba ito? Two, one, wala pa dito sumagot. Ang kasagutan po ay Microsoft Word. So, bakit nga po ba kailangan natin ang mga bagay na ito? So, ang tawag po natin sa mga to ay mga applications na usually po na ginagamit ng karamihan, mas lalo na po sa pag-aaral. Mang B and Miss Becky. Hi, we're back. About the different Pickers application. So, ano nga po bang masasabi natin dyan? Okay. Napansin ko ito yung usual na ginagamit, no? Na in din sa mga bata sa ngayon, no? Pati sa matatanda, katulad ng mga TikTok na yan, ng mga, of course, yung YouTube na pinanonood nila, no? Sorry, Becky, Miss Becky, hindi yun yung Joda, ha? Hindi yun, no? Hindi yun, ha? Of course, sorry for the word, no? Yung mga adult lang pala. Natawa lang ako sa TikTok kasi yan ang new learning ko. Ngayon sa new normal. Ang tagal-tagal na pala niyan. Ngayon lang ako natuto. Ang kakatuwa. Okay. Mabuti ka na, Ma'am Becky. Natuto ka na. Ako, hindi pa rin ako matuto. Nakikisama nga rin ako sa anak ko. Alam mo na, ang anak ko mahilig magaganyan. So, ano nga po bang pagkakaiba ng mga applications na yun? So, yung different applications na yan, no? Para sa akin, malaki yan na itutulong, no? Ng mga online applications na mga nabanggit, no? Nabanggit mo, Ma'am Gemma, kanina. Lalo na, ito na yung gagamitin natin ngayon, no? Para sa online learning. So, kahit na ako, no? Ilan dun sa na-mention mo, ginagamit ko rin yung mga apps na yan. So, kasi ito ngayon yung pinakamabilis na paraan, no? Para magpadala o kaya makatanggap ng mga mensahe, no? Sa pamamagitan ng mga ganyang apps at saka yung internet. So, malaki, no? Malaki, sabi ko nga kanina, malaki ang naitutulong. Para sa mga, yes. Ako hindi ako, ever since, palagi kong nababanggit, no? Talaga nagpapaturo rin ako sa school. Hindi ako ganun ka-techy na tao. Pero, dapat pala, no? Dapat pala aralin. Nung una kasi, pag pindot, akala ko may sasabog, may mawawala, konting mawala lang, natatakot na ako. Pero, dapat pala natututo ka. Kasi, unang-una sa mga bata natin ngayon, no? Gagamitin yan, lalo-lalo na dun sa research ng mga assignment, projects, no? And then, yung sa video, para sa akin, no, pwede din sa relaxation. Diba? Kasi yung Zumba, nakikita mo, yung video, movies, ayan, yung mga K-dramas, no? O kaya talaga yung mga music din ngayon. So, pwede rin siya yung pakikipag-usap sa family at saka sa mga kaibigan. No, for me, yun, malaking tulong talaga. And lalo na yung sa Word, wag matatakot ang mga bata kasi itinuturo yun no, sa grade 9, grade 10, yung how to use na ng mga ganong application sa Word, apps na yan. Kasi, elementary po yata, meron na din. Oo, yung example ay, kahit elementary, yung PowerPoint, nung una talagang, hindi ko alam yan, saan pa pupunta, paano pala. Oo, dapat pala, no? Kasi marami naman. Ngayon nga, maraming webinars dun sa, kahit mismo sa may mga edad na.
sabihin na natin na hindi ganun kateki, pero dapat talaga matuto. Kasi lalo na sa mga kaguruan, gagamitin at gagamitin talaga. So parang halos lahat yata to ginagamit natin maliban lang sa TikTok. Pero no, meron ako dun sa TikTok yung mga videos na ang gaganda ng sayings. Yes. Meron siya, oo, meron. Appreciate naman talaga. So, do you find the application useful? Oo, katulad na nabanggit ni Ma'am Beck, di ba? Kasi katulad ngayon, yung modalities ng teaching and learning process natin ngayon, kailangan talaga natin ng mga ito. Tama po ba? Kaya talagang useful ito. But, malaking but yan, di ba? Kailangan nating maging responsible enough, di ba? Sa paggamit ng mga ito. Kasi sabi nga natin, we have the freedom. Tama, bawat isa sa atin may freedom. Pero bawat kalayaan ay may kaakibat na pananagutan. Yan ang dapat natin lagi ipapaalala, lalo na sa mga learners natin, sa paggamit nito. Diba? Kasi ito ay talaga para makatulong, hindi para makasira sa bawat isa. So, makasingit ako, Mare. Yes, Oo. Okay lang. Kasi yung, di ba ngayon, madalas nang gagamitin, no? Yung internet at saka yung mga apps. So, pwede dyan makatanggap din ng mga messages na di angkop dun sa mga bata na gagamit. Kahit din sa ating matatanda, di ba? Dito nagiging mapanganib. Tama ang sabi mo, Mari. Dito magiging mapanganib yung internet. So, siguro dapat, maging masigasig lang tayo, no, na tingnan natin yung kung paano maging cyber safe. Yes, correct. Yeah. So, yun dahil na yan po. ang babantayan natin ngayon sa online na mode of natin ng learning. Yung tama. how to be cyber safe talaga ang mga learners. Yung konsepto ng control. Correct. Diba, no? Kasi kung anumang sobra, labis masama talaga. Masama. Kulang din. So, yun na nga po, you have already discussed po yung ating last question, yung downside po ng ating different applications. So, yun nga po, kung isa-send po natin YouTube, kung sila po ay manunood ng hindi na maganda. Sa Messenger naman, ito po ay magiging connection nila sa isa't isa na kung saan minsan ay inaabuso na din. Dahil po, yung mga nakikipagkilala na hindi naman kilala, na may pinagawa na hindi na yun. Na alam nila na kahit mali, so ginagawa po. Yung TikTok naman, ay pagka siguro yung may mga nakikita sila na masama din, katulad nga po yun yung downside, na wag nang gayahin. Sa Facebook, syempre, marami pong nakapag-browse nito. Pero nakagagamit nila to if ever na magkaroon po ng Facebook Classroom, sa Mozilla searching, so sa pag-search nila, kasi nga po ito po ay magagamit natin. Together with Microsoft Word, pwede po silang mag-type kung may maipapagawa yung teacher. Tama po ba? Tama. So, yung sa negative effects, kasi yung gaya na nasabi ko kanina, minsan may mga illegal or inappropriate materials na makikita doon. So, nabanggit nga ni Ma'am Mitch, no, na mas maraming batas, no, yung sa online. Kasi yung mga plagiarism na tinatawag, 'di ba? Yung mga bata baka copy-paste, kung ano-ano na nilalagay, minsan wala na, hindi na nasa ayos, malalaman naman yan no? Tsaka yung mga dina-download, no? Sabi nga, yung sa mga software pala, may mga lisensya pala yan. So, dapat talaga, aware talaga, oo. Kasi may mga copyright, yung material, meron din naman pala na free. So, maganda rin humanap, no? Naman yan nasi-search naman, di ba? Nakikita. Punta ka lang doon, masi-search mo na siya. So, meron pala yung mga materials na for free. So, mas maganda rin kahit yung sa music, di ba? Minsan, pag gagamitin mo siya, hindi siya walang sound. Kasi pala, may copyright pala yun. No? And then, papasok din dun yung addiction, no? Sa online social network. So, malakas makasira nun, no? Sa way of living ng isang tao, lalo na yung mga kabataan ngayon. And then, yung ibang criminals, no, yung ginagamit na yung internet for spreading viruses. At saka yung, kanina lang, nabasa ko dun sa FB, meron yung ginagamit yung nilalagay nila account
na Ay, dami bang tawag doon? Dami account, Kanina ang dami. ang daming lumalabas. So, kahit yung mga credit cards, 'di ba, nahahack or Yes ano, po. ang dami pala kaya ingat-ingat talaga no. Talagang Yes po. kung sabihin na natin yung positive effects, parang mukhang mas maraming negative. So, dapat ano talaga. Careful talaga. Careful lang. Careful. Kaya nga po, Oo. paano po ba natin impose ang discipline using, because we will be under the new normal? Paano po ba natin mai-impose ang discipline sa mga bata? Sa akin, no, para ma-impose to, naniniwala ako na parents and teachers will really need a great connection with each other, no, to help and work hand in hand in disciplining our learners. Kasi syempre sa mga use ng apps na yan, kailangan natin silang bantayan. Kasi since our learners will be exposed in using this due to the different modalities of teaching and learning process nga, ngayon na this coming school year na kailangan naman nating i-pursue, no? Most especially the parents should always check, sabi ko nga, no, what their children are really doing using their gadgets from Tama. time to time. Di po ba? Yun lang po talaga. Yes. Hand in hand tayo. Kailangan natin tulong talaga. Tulong po tayo. Okay. So, may mga examples po ba tayo na na-abuse na po ang mga apps na po dito na kanina? And then, ano po kaya ang mga advice na kailangan natin ibigay sa mga mag-aaral? At syempre, para magabayan po ng mga magulang ang kanilang Mga anak. Okay. So, para sa akin, no, tama rin yung sinabi ni Mare na dapat talaga yung hand in hand. So, since ang magulang, alos sa ganitong new learning, ang magkasama palagi nang magiging kasama yung anak at ang magulang, di ba? So, may mga bata makikita na natin na kung paano nila gamitin, no? Yung mga gadget, yung mga apps na yan. Siguro maganda kung magkakaroon ng schedule. Yung scheduling ba? Di ba ang mga teachers ngayon, magbibigay ng schedule na ganito, sabihin natin 8 o'clock to ganong oras, di ba? Under math, reading, o di ba may ganon, may TLE, or sabihin pa natin ESP. So, magkaroon lang ng kasunduan, no? Kung ilang oras ang nakalaan, no? Para sa studies, and then para naman dun sa games. Yes. Kasi hindi maiiwasan talaga maglalaro ng games yan, lalo na yan ang in ngayon, hindi ka magiging in kung hindi ka marunong maglaro kahit na anong game sa internet. So, pwede, no? Kung oras na ordinary days, ganitong oras. Sa weekend, at hindi ka, okay nakasunod ka sa akin, bigyan mo ng reward. No? Bigyan ng reward kasi para sabihin na, si mama, talaga palang totoo siya kapag sinabi niya mag-aral ako ng ganitong oras at nasunod ko siya, tumunod ka sa batas, ayan. Sabi nga ni Kim Chiu, di meron kang prize, o give and take yon. Kung hindi nakasunod si bata, nangyari sa akin yan, yung sa pangatlo ko. So, kasi parang wala na, naisakripisyo na, no? Yung lahat ng aspeto yata ng buhay niya. Pag kumakain, nandyan sa harap. Pagka halos hindi na, inaabot pa ng ilang oras, minsan natutulog na madaling araw. So, talagang nai-grounded ko siya. Na-grounded ko talagang, kahit na naglalambing pa doon sa tatay, pero ako ang nasunod. Kailangan grounded ka kasi hindi ka nakasunod. Dapat ganun firm. Firm talaga. Firm. Tapos kung pwedeng alam mo yung password nung account nung bata, pwedeng sabihin na natin na baka may mag-react ng, ay ano ba naman yun, ang laki-laki ko na, tapos kailangan pang mamaya may ganito. Kasi kailangan din silipin di ba? Kailangan din natin silipin. Kasi mahirap na mamaya yung kadudot-dot nila, ang lilikot ang mga kamay kung saan-saan mapupunta. Iba na hindi diba? Iba na pala. Oo, talaga totoo yan. Dapat talaga turuan ng ang mga bata. Meron pa po ba tayong mga cases and mga advices kung meron po tayong mga na-experience yung mga misuse pa po ng applications?
idagdag ko lang, no, Ma'am Jem, yung bang, kasi noon na hindi pa ganito yung mode of learning na mangyayari, no, medyo ang mga bata natin, makikita natin yan, masyado na silang exposed sa pagma-My Day, di po ba? Nakita mo naman yung mga My Day nila, madalas, ang nakikita natin parang hindi maganda Kasi ano mo yung, may nakita kasi ako na picture no na nag-My Day pero alam mo yung meron siyang parang may headband na may sungay, oo, ganun yung yun dapat inaano natin yan sa mga anak natin. Kasi syempre hindi magandang imahe, no? And example din para sa kanilang kapwa. And then yung sending nude pictures, di ba? Yan kasi natin ngayon yung sa tingin ko yung cyber bullying na mangyayari. Yes, Yan ang yes, ating magiging kailangang tutok sa pagbabantay at pagdidisiplina. Wag mo na rin inaryo, Mari, yung online pornography. Yes, Mari, pwede pumasok yan. Oo. Kasi may mga mapagsamantala, di ba? Meron ganyan kung mahal mo ako, pasahan mo ako ng ganitong picture mo. Yes. Diba? Gusto mong makasali sa group, kung magpasa ka rin ng ganitong picture. Gusto mong makakuha ng maraming likes, sige, mag-picture ako, i-post ko to, ganyan. No, we have to be responsible enough. Yun talaga yung dapat nating bantayan. Yun, Mari, katulad ng sinabi mo kanina, yung in-example mo, no, yung online gaming, nasabi mo, dumating sa point na nag-ano ka talaga, pinag-ano muna siya, no? Pinag-fiscate mo grounded. muna. Grounded muna, no? Kasi, Mari, alam mo, marami rin sa mga bata kasi ngayon, kahit nasabihin mo, mas techy sila sa atin, marami pa rin talaga yung hindi maalam sa tamang paggamit talaga ng internet. So, dear parents, yun lang ang ano ko na. Dos and don'ts. Natin, gabayin talaga natin yung mga bata. Kaya nang sinabi mo kanina, yung pagpapakita, magpo-post, magpapalitan ng ganon, na hindi magagandang So, madaling sabihin, no, na ang mga anak natin hindi gagawa ng mga aktong sexual. Sabihin na natin, gamitin ko na yung term na yun dahil bata pa sila. No, pero pwede ring sabihin natin, hindi gagawin ng anak ko yan kasi pinalaki ko yan ng maayos, pinakalaki ko ng ganyan, may takot sa Diyos. Pero bakit kaya nangyayari pa rin to? No, bakit pa rin nangyayari? Kasi pwedeng ngayon, talaga yung crush. Diba? Sa media kasi yan. So, pwedeng, tama yung sabi kanina, mahal kita. So, ano mo yan, pakita mo naman sa akin. At curious sila, no, sa sarili nila, nag-e-explore. So, or kaya, pwedeng pinilit lang ni classmate para ma-in ka sa group. Hala, sige, padala ka. Kung hindi ka ma-in, wala ka, hindi ka kasali. So, dapat talaga, dapat talaga gabayan. Lalo na, talagang in talaga yan, paggamit ng na yan. Tsaka Mari, correct sa na-mention mo kanina yung sa parents, no? Yung bang, hindi natin pwedeng sabihin na ganyan ang pagpapalaki ko dyan, ganyan yan. Yung hindi mo tatanggapin. Sabi ko nga, nung face-to-face pa ang mode of orientation natin sa mga magulang, lagi kong binabanggit, hindi ko sa sinasabi kung wag niyong panigan ng inyong mga anak, hindi po ba? Ang akin lang po ay, kung ano po ang malalaman ninyo na ginawa ng inyong anak sa labas ng inyong mga tahanan, nararapat lamang po na inyo po itong tanggapin ng bukal po sa loob. Tama. Bukal din sa inyong mga anak na gawing tama kung ano man ang nagawa nilang hindi tama. Kung nagkamali man po sila, di po ba? Magandang paliwanagan, magandang pakiusapan, no, magulang between you, no, di magiging maayos naman ang relationship talaga. Yun nga parang ang bata nga nakagawa na ng masama tapos sisigawan mo pa, halos pahiyain mo na. Kasi ako katwirang ko, yung mga age na ganyan, the more na nagre-rebelde kapag yun ay napapahiya. Sabihin na natin yung panahon namin ganun din naman. Actually wala ang pinagkaiba, no? Ang aking tatay ay stricto, no? Stricto talaga. So, ang nanay ko nagkaroon na rin ako ng issue na halos habulin ako ng walis tingting para pamasok sa loob. Pero ako siguro hindi ako nagagalit. Hindi ako nakapagtanim ng galit, pero inaccept ko yun na baka ganun nga. Pero ngayon hindi na pwede yun hindi mo pwedeng habulin dito kasi may dalaga at binata na yan. Yes.
kahit ano na hindi pa umira yung child protection policy, pero dapat marunong tayong, noong panahon, hindi. Ngayon lang natin na ano yan, pero dapat talaga hinakausap na lang ang mga bata. Kasi nakikinig naman lalo na kung ililay mo yung cards na ano ang may choice ka. Ipakita mo yung choice. Pag nakita niya, ay ito hindi maganda, siya pa rin ang magde-decide. Makikita mo at the end of the usapan nyo, oo nga, para tama ang nanay ko. Magsasorry pa yan pag alam niya. Correct, magsasorry pa. Oo, ano lang yun eh, ayos lang ng pagkausap talaga. Totoo ba? At saka sa mga learners, meron akong gustong sabihin, no? Sa mga learners natin, no? Alam ko na mahilig kayo na ngayon sa online gaming. Di kayo maabot ka, kapindot, no? Pwede ba makiabot yung ganito? Wait lang, mami. Di ba? Ganun. Wait, yan yung term of the, wait. Na lang. Pero ito masasabi ko sa inyo, mga anak, maglaan tayo ng oras sa paglalaro. Kasi sabi nga, ikaw ang po-control sa sarili mo, hindi ang games. Di ba? And then, para tayo ay hindi, maging cyber safe against bully, no? Or cyberbullying. Tandaan natin yung stop B. What does it mean po, ma'am? Stop B is for screenshot. Screenshot mo kung ano man yung hindi magandang na kita mo na pinost para sa'yo. And then T, tumigil kang mag-reply. Then O, mag-open up tayo sa magulang natin kung ano man yun. Huwag mong sarilinin. Kasi hindi mo maayos ang problema kung sasarilinin mo yan. Kailangan natin ng gabay, advice ng kapwa natin, lalo na ng mga magulang. Kasi unang-una sa magulang na dapat ninyong ipaalam kung ano ang nangyayari talaga sa inyo. And then, P, private profile. I-private mo yung profile mo, huwag mo namang i-expose. Kasi meron nga tayong, di ba, mga data privacy na sinasabi, yung mga dapat na mga bagay na para sa atin lamang. No? Dapat maging alam tayo, maalam tayo sa ganyan. And lastly, the B, no? Block the bullies. Huwag mo silang pag-aksayahan ng panahon. Tama. Diba? Huwag kang magpaka-stress sa kanila. No? Hayaan mo nga, i-enjoy mo lang yung life mo. Alam mong nasa tama ka, nasa tuwid ka. Ang gawin mo na lang, mag-pray ka na lang for them. Diba? Okay. Yes. Ng mga anak at mga magulang, let's just be connected. Again, let's work hand in hand talaga. Yan po. Okay. No, Maricoy? Thank you. Yes, ma'am. And Miss Becky, napakaganda ng ating talakayan ngayong gabi. Napapanahon sapagkat alam natin na mga mag-aaral ngayon ay talaga namang mga nalululong na po sa paggamit ng mga gadgets. Kung tutuusin natin dati, tayo ng mga kabataan, parang tanda ko na, no? Kabataan natin. Kasi nakakana po kung ano, kung saan may exercise pa yun. Ngayon, nagkakaroon ng sakit. So maraming salamat tonight, Ma'am B and Miss Becky. Napakaganda po ng ating talakayan. So para may summarize po natin ang gabing ito. So para po since wala po tayo sa klaso, mga magulang at mga kaguruan, tayo po ngayon ay magdadaupang palad na tutulungan po natin na madisiplina po ang ating mga anak. So, sa paggamit nga po ng mga app, yun po ay halimbawa lamang mga applications. Sa ating mga browser, mayroon pa po tayong Google. So, Mozilla lang po ang aming na-flash. Pero sa YouTube po, wag po nating hayaan mga bata na manood po ng mga bagay at mga panuorin na alam po natin medyo malaswa at hindi pa po nababagay sa kanilang mga edad sa mga kabataan ngayon. Ang Messenger din po. So, nagkakaroon sila ng ka-chat na kung saan ay nagbibigay din po ng masamang impluwensya. Minsan, pag medyo sila ay maramdamin, maghahanap sila ng ka-chat, akala nila yun ay ang kanilang magiging kaagapay sa kanilang kalungkutan. Yun pala, susunod ay magbibigay sa kanila ng kapamakan. So, sa TikTok, so maganda po yung TikTok, may exercise, may sayaw, pero pagka may masama nang nasasabi, so medyo iwas na po tayo at palalahanin siguro natin mga anak, mga kabataan. Alam na po natin ang tama at mali. 7 years old pa lang po ang mga kabataan. Alam na po natin yan. Medyo mas mature ang mga utak ng mga bata ngayon. Sa Facebook din, marami po tayong makikita na hindi rin po maganda. So, wag na po nating panoorin. Alam natin. So, tamang gabay lang po. Ang Microsoft Word po ay syempre may lisensya po yan. Meron po tayong mga nada-download na free.
Pero kasi minsan pagka tayo po ay nag-copyright, mga ganun, so may kaso din po yan. So, yun lamang po. Maraming salamat po ating mga magulang. Sa mga audience po ng gabing ito, napakaganda po ng talakayan. Sana po lahat ay may natutunan. Kahit kami po ay nagkaroon din po ng pagkatuto sa bawat isa. Thank you at maraming salamat po. Jen, gusto ko lang Yes, last words last sa ating word. mga viewers, Ayan. di ba? Sa So, akin po, mga magulang, mga mag-aaral, even na magkalayo tayo at hindi tayo magkakaroon ngayon ng face-to-face dahil sa pandemya na ating kinakaharap, no? Hindi lang buong bansa, kundi buong mundo yan. Nais ko lang iparating sa inyo, nandito pa rin ang inyong Ma'am V, Mami V, handang tumulong, handang mag-advise, naririto lang para iparamdam ang tunay na pagmamalasakit at pagmamahal ko sa inyo para sa kabutihan ninyo at para sa pagkakaroon nyo ng magandang kinabukasan sa darating na panahon. Maraming salamat po. Good evening po Okay. ulit. God bless us all po. So, for the last Becky. words, ayan. So, nandito na tayo dun sa tinatawag na new normal, yung online education at saka yung remote setup. So, napakahalaga talaga, no? Kagaya ng una, yan ang binanggit ko na yung role na gagampanan ng mga magulang. This is the right time to study and be with your children. Bonding nyo na rin yan, no? Manage screen time para sa mga anak. Make sure, kagaya ulitin ko ulit, yung devices may passcodes hanggat maaari. So, and then create an open line of communication. Hindi yung sasabihin nyo, wala si nanay. Ngayon na yung time para mag-usap-usap kayo. And then, ituro, no, yung tamang pamamaraan ng mga gawain. No? Be patient. Yun lang yun. Dapat be patient. Hindi yung konting kibot lang ni anak. Iritado ka na, marami pa akong gagawin. Hindi, i-enjoy nyo. I-enjoy. And then, yung mga anak naman natin, dapat responsable sa mga social medias. Check, detect, and friend. Okay? And then, lastly, practice digital empathy. Ano ang digital empathy? Kasi sa magkakapatid, sa isang pamilya, maraming gagamit ng computer, internet. So, dapat alam mo, no, kung ay, after ko, si kuya naman, o kaya si baby. Paggagamit, ilang oras lang. Yes. Yung oras, manage. Yun lang yun, no? Digital empathy. Okay. Okay, Maraming thank you po. Maraming Wala salamat bang po. second round sa susunod? Maraming salamat Abangan talaga natin sa yan. Gumpay National High School. Mayroon pa po itong continuation. Mare, So, abangan po maraming natin salamat. uli ang mga susunod na kabanata. Yes, love, Okay. everyone. Bye, Keep safe. heart. So, pakipollow Nandito lang po kami, ang nandito Tagumpay lang kami. National High School Facebook page, facebook.com/tagumpay-nhs03. Maraming So, salamat follow talaga. po our page. Thank you po and good night, everyone. Thank you, Ma'am V and Ma'am Becky. Thank you po and good night. Good night po. Bye-bye. Heart. Heart. Para po sa mga Thank kabataan. you.